morning. Tingnan nyo. Ano ni Aling Mima ito kasi mahirap daw dalhin. Ginamit niya to. Kasi may saging, di mo pwedeng pagpatong-patungin eh. Malalagyan yung didikit sa ilalim. So well, papakainin ko na itong mga bata natin dito. Tingnan nyo, agaganda. Nag-uumpisa nang umano yung katawan nila dahil dito. Nag-uumpisa nang bumuka yung katawan. Yan ang maganda dyan, nagtatawag muna. Dito. Dito. Ayun yung pagkain mo. Ito. Kain ka na. Ito mabait to. Masarap yung ano gayak. Yan, mabait yan. Tsaka yung dalawang gray mabait. Itong dalawang red, ano sila, matakaw, yung nagmamadali sila. Pero hindi naman sila mabagsik. Gentle lang yung mga ugali niya. Yan. Yung pagbibigyan mo siya ng pagkain, antayin ka lang niya. Maganyan siya. Kumaganyan lang. Pero hindi kanya hinaharas. Ito mga to, nagmamadali. Kailangan mo palinlangin. Kailangan dalawa kayong may hawak na kainan. Tapos, kunwari magbibigay sa kabila. Pero ipapatong mo dito para aalis mo na siya. Yan. Crown head. Kapatid sila nito. Paubos na to. Matatakaw yan eh, yung dalawang round head. Hindi pa ito kumain. Walang sayang sa kanila, walang sayang. Walang tira, walang sayang. Ito mapagbigay. Yan, mapaglaro naman yan sa pagkain niya. Pero inuubos pa rin niya. Hatch gray pogi, no? Dito naman tayo sa ano. Speaking of pogi, sa pinaka-pogi. Unahin niya muna yung saging. Mahilig siya sa saging. Tapos kapag umaga, siyempre, kailangan inano yung winawalis. Para yung ipot hindi nila natatapakan. Kasi mas maano yung ipot eh. Mas marami sa isang lugar yung pinaghapunan nila. Tatapakan. Natatabunan ko naman yan kapag yung brown na ano, brown na ipot. Ano yan eh? Mabasa yan eh. Yan. Natabunan ko naman. Para pag napunta sa paa nila yan, nabaho. Pag hinahawakan mo, minsan, di ba pag hinahawakan mo yung manok, kinuha mo, minsan gumaganon siya. Malaki tiyan ko eh. Nagaganyan tiyan ko, yung ipot na brown, mabaho yun eh. Napupunta sa damit ko. Mabaho. So yan, ganyan ang gagawin ko muna. Tapos pagkatapos kong walisan, papainumin ko na. Tapos mamaya himasin ko isa-isa para ma-feel ko yung katawan. Mga kaibigan, ito ang isa sa mga ginagayak namin. Ayan o, nagre-respond siya mabuti, pulang-pula yung mukha. Yung katawan niya, nandun sa gusto ko. May pitso ng konti. Hindi pa paano yung laman niya, yung palubog yung pitso. May pitso. Yun ang gusto ko, may pitso. Ayoko nung halos pantay yung pitso dun sa muscle ng pitso niya. Yung pinakabuto ng pitso dapat nakalabas ng konti.
kintab ng buntot to. Pinadala sa akin ni Tito. Ang sabi nung pinanggalingan niya, sabi ni Tito, claret daw siya. Pero Pecomb. Pecomb siya tapos yellow legs. Kulay claret. Pero yung paa dapat puti. Tapos straight comb dapat siya. Basic na claret. Pecomb, white-legged na ganyan na kulay. Kulay wine. Kasi yung claret, wine daw yun dati. Pinangalan sa mga manok na yun, yung kulay ng wine na yun, claret. Tapos, napansin ko, hindi purong puti yung kanyang, yung pinaka-downy feathers niya. Ibig sabihin, parang meron siyang lahing black. Dapat ito puti. Tsaka yung mata niya, kung mapapansin nyo sa gilid, yung parang may itim siya sa gilid. So meron siyang dugong black. Ayun yung pinaka malambot niyang balahibo sa dulo. Dapat puti ito. Pero grayish na dark. Ibig sabihin meron siyang lahing black, tapos black spar siya. Yung paa niya yellow na dirty feet siya eh. Dirty feet yan. Ang dami niyang dirt oh. Dirty feet. So, eto yung mga alaga ko ngayon. Sila yung pinapakain ko ng yung special na pagkain. Nagre-respond naman. Kita naman sa mukha tsaka sa feel ng katawan. Nung dumating to dito, medyo rough pa yung katawan. Baga, pero hanggang ngayon pa naman, rough pa naman yung katawan. Inaano ko lang, inaayos ko lang yung kanilang pagkain para lalong bumuo yung katawan. Pero nandun na yung gusto kong hawak sa manok. Yung dapat lagi mong kinakapa yung paa, ang sabi nila. Yan, okay yung paa niya, hindi mainit. Kapag daw mainit ang paa ng manok, meron siyang dinaramdam pag mainit ang paa niya. So dapat hindi mainit ang paa. Yan, malamig ang paa niya. Lahat naman ng mga na papanood ko o naririnig, nababasa, parang inaano ko lang sa pag-aalaga din. Ina-apply ko lang din. Tapos dapat daw ginaganyan yung paa, ni-stretching. Well, ako hindi naman ako gano'ng nag-i-stretching ng paa. Kapag kasi magaling ang manok, magaling yun. Kahit anong panahon, kahit pa malabsa ang kanyang ipot, kung talagang ace yung manok, ace talaga siya. Talagang destined talaga siya na magaling. Pero syempre, yung mga manok, dapat hinahanda mo yan para meron siyang preparasyon. Kahit pa magaling yan, ihahanda mo pa rin yan. Oh. Tapos, minamassage ng konti, ini-stretching ng konti. Para hindi sila nangangalay. Tumaano na yung legs nyo. Pronouns na kasi broodcock daw to eh. Broodcock daw siya. Tingin naman tayo ng iba. Ito naman yung isa pa, Hatch Gray. Ito, pogi pa, pogi. Pero mas pogi yung isa kasi malinis ang kulay. Ito medyo yellowish eh. Dark yellow, yung isa light yellow. Ganda no? Yung mukha. Ganda ng mata. Ito dapat ganito yung puti. Yung kanina, di ba, medyo dark yung ganito niya. Ito puti. Ayan, oh. Dapat ganun. Alam mo na may halo siyang black kapag yung ganito niya. Parang grayish or dark yung ganito niya. So ayan, ito yung Hatch Gray. Ito, konti pa. Konti pang katawan nito. Konti pa. Yung isa, yung claret kanina, yung katawan niya nandun na. Ito konti pa. Konti pa. May picture din siya. Mas maganda yung hipo ng laman nito, malambot.
Yung loose ang hipo ng mga muscle niya sa paa. Yung Claret medyo stiff. At inobserve ko naman yung mga ipot nila kaninang madaling araw. Yung Claret medyo dry yung kanyang yung kanyang ipot. Ito naman tamang-tama lang. Medyo malambot pa ng konti. Pero hindi pa naman sobrang malabsak. Kaya malambot ang katawan. So, ang sabi nila, mas pagtuunan mo ng pansin yung feel ng manok. Hindi yung program na mababasa mo or ibibigay sa'yo. Kasi depende naman din yan naman sa tao. So, yun ang pinag-aaralan kong mabuti. Yung yung feel nung manok. Ano yung feel nung katawan niya, doon mo siya binibase. Siyempre makakakuha ka ng tips sa mga napapanood, sa mga nag-a-advise sa'yo, mga kapwa natin mahilig sa manok. Or sa mga nababasa sa mga magazine. Kasi ako nung bata ako, may mga magazine, mga tsuhin, nagbabasa-basa ako. Kasi yun lang naman ang pwede mong kuhanan ng impormasyon, yung mga magazine na yun, tsaka yung mga advice sa'yo ng mga mahilig din sa manok. Wala pa namang nun, wala pang cellphone, wala pang internet nung bata pa ako. Siguro meron na, pero wala kami. Nag-impulsa lang internet, siguro high school na ako. Yung pag-graduate na or college na. Siguro ako college na. O hindi, college na ako nung mauso yung mga internet. Meron na nung high school ako, pero pa lang noon, hindi pa talaga sa mga big time lang na kumpanya yung internet nung araw. So ayan, ang aming Hatch Gray. Tignan pa natin yung isa pang gray. Ito pa yung isang gray. Ito light ang kulay ng pagkaka-gray niya. Malinis. Ayun yung mukha niya. Nangingintab yung balahibo. Maayos ang balahibo. Kapag ang alaga, ang hinahanda, kapag makikita mo lalabas sa itsura niya yung ginagawa mong pagpapakain at pagpapasustansya sa mga kinakain niya. Lalabas sa balahibo niya, sa itsura niya, sa paa niya. Ilang kita pero namumula. Walang kulay yan, wala pang kulay yan. Pero namumula na itong niya. Shanks. Di ganun kita nag-glare mukha. Yun. Isa sa mga pogi dito yan. Yeah, pogi no. Well mga kaibigan, eto maganda na yung katawan niya, nandun na. Ito na yung katawan na gusto ko. Ito, may picture ng konti, malambot ang mga muscle pero yung ipot niya maganda. Talagang bubu yung mga ipot. Tapos pag hinahawakan ko yan yung feel niya parang pag pinipisil mo hindi yung mabilis ng pisil. Parang meron siyang konting laban. Yun. Tapos pag tinignan mo yung kamay mo, tapos gaganunin mo kung makikita mo naman basa yung kamay mo kapag basa yung pag pinisil mo na gano'n. Pero pag parang moist lang. Okay yun. Natututunan ko na sa mga kaibigan na nagmamanok. Ganun gagawin mo. So, nakikinig lang ako. Tapos ina-apply ko. Yan. So, dito no. So, yan ang mga alaga namin na pinipicture ko ngayon. So, yung iba, yung mga round head, kasama rin yun. Pero, baga, para sa akin, mas naunang nagpapakita itong mga to itong tatlo. Tsaka magaganda yung sukat nito. Magaganda yung sukat ng katawan nila. Yung station nila, tsaka station tapos katawan balance. Yung mga round head medyo manipis ang katawan. Maliliit yung katawan. Typical na parang may lahing asil yung maiksi ang katawan. Parang ganun. Konti yung balahibo. Eto mga to, okay. Yung tatlo. So mga kaibigan, yan ang aking mga alagang mga pogi. Hanggang sa susunod na episode, alam.